Hey, good morning po sa ating lahat. So tayo po lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng banal na kasulatan. Sabi po sa Lucas chapter 23 verses 32 to 43. Sabi po dito, two other men, both criminals, were also led out with him to be executed. When they came to the place called the Skull, they crucified him there along with the criminals, on his right, the other on his left. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, "He saved others, let him save himself if he is God's Messiah, the chosen one." The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, "If you are the king of the Jews, save yourself." There was a written notice above him which read, "This is the King of the Jews." One of the criminals who hung there hurled insults at him. "Aren't you the Messiah? Save yourself and us." But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God?" he said. "Since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus answered him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Tayo po lahat ay manalangin. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you for your words, and thank you, Lord, kasi you give us a chance to listen to your word, and we are asking your Holy Spirit to guide us, lead us, so that we may be transformed by your word. And anuman po yung mga distractions sa aming puso't isipan right this moment, we entrust them to you, Lord. Anuman pong kabagabagan, anuman pong mga worries, anuman pong mga problems that we are encountering right this moment, Lord, we pray na kayo po ang siyang patuloy na mag-lead po sa aming puso't isipan to have the focus sa iyong mga salita, so that we can really overcome lahat ng mga trials, lahat po ng mga temptations na amin pong nararanasan everyday sa amin pong buhay. Once again, Lord, sa iyo po ang kapurihan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Morning po sa ating lahat. Okay, so again, this is our second week for our theme, selfless. Okay, so when we say selfless, okay, actually this is the when we read the 1 Corinthians chapter 13, no, we can see selflessness, okay, or yung opposite nun is yung tinatawag natin selfish, ay hindi po pag-ibig. Sabihin, love is not selfish, no? Sabi po yun sa 1 Corinthians chapter 13. Sabihin, bunga po yung pagiging selfless nung tinatawag po natin pag-ibig na meron tayo. Okay, so the title for this morning is "Love is not self-seeking." Medyo pakilakas nga ng konti. Mahina talaga yung ng boses ko. Okay, so love is not self-seeking. No? Hindi po talaga, pagka po tayo nagmamahal, hindi po siya self-seeking. Pag po tayo nagmamahal, hindi po siya selfish. No? Kasi ang taong selfish, there's no love in it. No? Kasi malinaw na sinasabi sa atin ng Bible sa 1 Corinthians chapter 13 na ang pag-ibig ay hindi makasarili. Okay? Hindi yung sarili lamang ang iniisip. So, now, alam nyo po ang... okay, so thank you bro. Ayun, medyo lumakas na, no? Okay, so alam nyo, marami po tayong mga pinagdadaan ng problema. Tama po ba? Okay? May mga problema financially, sa kalusugan, okay, sa relationships, okay, sa career, at marami, no? And most of the time, we are overwhelmed by those problems. At kaya nga marami sa atin nagpo-pursue ng ating dreams sa buhay, ng ating mga goals sa buhay. Pero doong mga bagay na yon, okay, minsan naapektuhan na yon yung pinakamalalim na dahilan kung bakit po tayo nag-exist. Okay? Yung dahilan kung bakit po tayo tinawag ng mga believers, ng mga Christians. Okay? So dahil sa pagpupursu natin ng mga goals and dreams natin sa buhay, yung pinapapursu sa atin ng Panginoon, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, nalilimutan na po natin. And sadly, yan po yung nangyayari sa maraming
kakristyanuhan, no? Maraming mga Kristiyano. Okay? Kasi nga they're overwhelmed with their financial problem, no? I have to do this, I have to do that. And dahil po doon, no, na-overwhelm tayo, okay? Nako-consume po tayo with our regular problems, common problems. Okay, common problems na po natin 'yon. Actually, yung sinasabi na tayo po we're living doon sa last days. At alam po natin sa last days talagang great famine po, may experience natin matinding tagutom. And it's happening. Bakit? Ito mo yung pagtaas ng presyo ng bigas. Okay? Kung dati-dati, kaya mo kumain ng 3 cups, 4 cups, pero dahil ang mahal, 1 cup na lang. Okay? Dahil hindi kaya ng budget. Okay? At kung sasabihin mo, hindi, kailangan ko pa rin kumain doon kasi yun talaga yung appetite ko. So, ano mangyari? Dahil out of the budget, ipapangutang mo. Okay? Tama ba? O kaya, ibig sabihin, hindi mo pa kinikita, nakain mo na. Di ba? Inutang kasi, di ba? So, nangyayari yan, no? Tingnan po natin yung inflation, no? Antindi din ang pagtaas ng inflation natin, 5%, 7%, grabe. Ibig sabihin, yung value ng pera natin, paliit ng paliit. Okay? So, kaya ngayon, yung sinave mong 100,000 ngayon, after 20 years, hindi na ganyan yung value niyan. Tama po ba? So, ganun po yung nangyayari. And kung tayo ay ma-overwhelm nung, grabe na pala, no? Tindi na nung, lalo ngayon, ang dami pag sa Facebook, no? Dami tuloy nagagalit kay BBM. Asa na yung 20 pesos na bigas? Okay. So, it's happening, mga kapatid. And kung dahil po sa mga bagay po na yan, nakukondition po yung ating isipan na hindi, I have to do more in my job. I have to do a business. Na-overwhelm na tayo ng maraming bagay, which is not wrong, pero ang mali po doon sa part po na yon is that we forgot the main calling why we are Christians. That's the problem. That's the biggest problem. Kasi ang biggest problem po natin is that our world is fallen. Okay? Yung mundo po natin ay talagang papunta na po sa distractions. Marami mga tao namamatay nang wala kay Kristo. Okay? At yun po yung nakakalungkot na bagay. They will spend yung time nila sa hell kasi hindi po natin nabahaginan ng magandang balita. Okay? So, kung ang biggest problem po natin is that our world is fallen, okay, na namamatay yung mga tao na walang Kristo sa buhay po nila, ang magandang balita naman po is that we have the gospel, meron po tayong magandang balita para sa kanila that they can be saved. Okay? Hindi po sa pamamagitan ng gawa po nila, but by the grace, but their faith sa ating Panginoon. Okay? At iyon po yung dapat kinakampanya po natin sa buhay po natin. Okay? Of course, I don't discourage you to do business, to pursue your career, or whatever you do, just to earn more money. Pero ang gusto ko lang po sabihin po sa atin at ipaalala sa atin, and the Bible tells us, okay, na tayo po tinawag ng Panginoon to preach the gospel. Ipakalat natin yung salita ng Panginoon na mayroong kaligtasan na naghihintay sa mga taong maniniwala sa Panginoon, sasampalataya sa Panginoon, at susunod sa ating Panginoon. Amen po ba? And we forgot that campaign, no? Na tayo po ay tinawag to preach the gospel. Kasi consumed na tayo ng maraming bagay dito no? Problema mo sa family, problema mo financially, sa career mo, sa trabaho mo, di ba? Magpo-force-liban na naman. Ano magpo-force-liban? Nagpo-force-liban na, no? Okay? So, ibig sabihin, yung mga bagay na yan, okay, nakukonsume yung ating isipan at iyan talaga yung isang plano sa atin ng kaaway. Okay? Punuin tayo ng maraming alalahanin, punuin tayo ng maraming kaabalahan para na sa ganon wala ka ng time to preach the word. Para wala na tayong time to preach the gospel. Okay? So, tignan po natin kung gaano po ka-selfless
yung ginawa ng ating Panginoon. Kasi kung titingnan po natin, we're talking about selfless, gaano ka selfless yung ating Panginoon? Okay? Kasi kung pupursue mo lang yung career na meron ka, yung goals na meron ka, actually, if we analyze it, it's all about ourselves. Di ba? Although yung career na inaano mo, it's about helping others, but it talks about yourself. Okay? Pero kung ipopursue natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, which is the preach the gospel, okay? Which is commanded sa bawat isa po sa atin. Hindi lang po ito sa pastors, but to every Christian, no? Tingnan po natin yung ginawa ng ating Panginoon to solve the biggest problem na meron po tayo, which is yung pagkawasak po natin, pagkawalay po natin sa Panginoon, pagdadalhan po sa atin, which is yung eternal fire. Okay? So, ano po ba yung naging resulta ng ginawa ng Diyos doon sa cross? Because that really showed how selfless He was. Di ba? So, number 1, dalawa lang naman po ito yung tinatawag po nating solution. Okay? Nung namatay yung ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, when He was hung on that cross, nagkaroon po ng solution sa ating pong biggest problem. Okay? Sabi ko nga po yung problema po naman natin na pinagdadaan, kung may problema ka financially, sa ibang mga aspeto ng iyong buhay, that's our common problems. Okay? Marami po namumroblema sa ganon. Okay? Hindi lang po ang bawat isa. Pero yung pinakamalaki po nating problema is that, okay, marami mga tao namamatay na walang Kristo. At alam nyo, kapag inisip nyo yung bagay po na yon, that shows that we are selfless. Kasi hindi mo lang inisip sarili ko sarili natin Bakit kung inisipin mo, bakit? Kristyano naman ako, okay na. So that's being selfish. Wala yung tinatawag nating pagmamahal. Tandaan po natin, we are mandated by God that we must love our Lord Jesus Christ and we must love others as we love ourselves. Okay? So malinaw po na sinasabi sa atin yon. Kaya nga, nung namatay yung ating Panginoong Hesukristo doon sa cross, okay, meron ng solusyon doon sa ating problema. Okay, pakisabi nga sa katabi mo, meron ng solusyon. Okay, at yung solution po na yon, hindi po tayo yung gumawa nun. Okay, walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Sabi po doon sa may verse 43, Jesus answered him, truly I tell you today, sa number 1 po, verse 34. Yan. Sabi diyan, Jesus said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. During this time, pinapako po siya. During this time, iniinsulto siya ng mga tao. Okay? At ang sabi niya, Ama, patawarin mo po sila kasi hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Alam niyo yun? Gaano ka-selfless yung ating Panginoon na habang sinasaktan siya, habang inaalimura siya, iniinsulto siya, ang sabi niya, patawarin daw. Tinawagan niya yung kanyang ama, no? Ama, patawarin po. And that was the solution na ginawa ng ating Panginoon para po tayo magkaroon ng reconciliation sa ating Panginoon, yung kapatawaran. Okay? At yung kapatawaran po na yan, ino-offer po sa lahat yan ng maniniwala, mananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, yung bawat isa po sa atin na mga nanampalataya sa Panginoon, pinatawad na tayo ng Panginoon. Pero paano naman yung ibang mga tao na hindi naniniwala na nanampalataya sa Panginoon? At paano sila maniniwala kung hindi nila naririnig? Okay? Kaya nga, itong solution na to na tinatawag po nating merong forgiveness para sa mga tao na nakapaligid sa atin. We have to tell it to others. Hindi yung tayo lang yung pinatawad. Di ba? That's being selfish. Okay? Alam niyo yun, yung halimbawa, meron kang isang pagkakautang. No? Lahat naman po tayo, no? Merong utang sa Panginoon, pero we will do this. Gagamitin ko po itong isang illustration po na ito. No? Lahat po tayo meron pagkakautang sa Panginoon, which is dahil po yan sa nagawa po natin. Pero ang question na lang, dun ba sa kwentuhan natin, na isasama po ba natin si Jesucristo? Okay?
na nagbayad doon sa utang natin. Okay? Baka pinagkukwentuhan natin, ay alam mo doon may nagpapautang. Okay? Pero yung nagbayad ng utang mo, yung utang natin, naikukwento po ba natin? Sana po, mas lalo natin siyang ikwento. Kasi bakit? We're talking about eternity. We're talking about hell and heaven na destinations ng mga tao. Okay? At kung hindi pa natin nare-realize yan, kung hindi pa nagsising-in sa'yo na merong impyerno, merong langit, this is the right time. The Bible is very clear about that, na meron po talaga. At kung hindi mo sasabihin yan, yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, kapatid mo, or kung sino man na mahal mo sa buhay, will go to hell. Okay? Kapag hindi mo sinabing yung utang mo, merong nagbabayad. Lapit ka lang sa kanya. Di ba, sarap nun? Pagka yung merong, naalala nyo yung meron pong mga, yung binibigay ng mga, ano ba tawag doon? Rasyon. Rasyon po ba meron po ba another term? Ayuda. Yan. Eh di ba pag may ayuda, grabe, puno. Tama ba? Kahit anong init dyan, pipila at pipila yan. Okay, may nagbibigay na 1,000. Meron pa 5,000. Okay, bigas. Grabe pila, di ba? Aso may namimigay ng libre. Okay, hindi mo pinaghirapan. Okay, although galing sa taxes mo ng lahat yon, pero sa sarili mo, hindi mo pinaghirapan, meron libre. Okay, at nagpapalista. Tama ba? Pero gustong-gusto natin, pero yun po yung mga temporary lamang. Uubusin mo 1 buwan, baka hindi pa 1 buwan, 1 linggo lang. Magpariband ka lang, ubus na. Okay? So, ganun po, no? Pero yung kaligtasan, yung solution na binigay sa atin ng Panginoon, doon sa pagkakautang natin, hindi po natin ma-share. Tandaan po natin, lahat po tayo may utang sa Diyos. Okay? At tayo na mga naririto, na nanampalataya sa Panginoon, binayaran ng Panginoon yan in full. Fully paid ka na. Okay? Fully paid na po tayo at ang marka po niyan yung banal na spirito na nasa sa atin. So bakit hindi po natin may share? Okay? Gusto mo ba mangutang uli para bayaran niya uli? Di ba? Hindi ganon. Share po natin. Yun po yung marka ng taong nagagalak, natutuwa na meron po siyang kaligtasan, na meron po siyang pagkakautang na binayaran ng Diyos. Okay? So kung hindi mo nararamdaman yun, kung hindi mo naiisip or pumapasok man sa isip mo yun, this is the right time, no? To realize sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na ligtas ka. Kasi baka mamaya sa sarili mo, questionable ka pa, ligtas ba ako? Kaya yun ang problema, meron kang question sa kaligtasan mo, kaya hindi mo ma-share. Di ba? Teka lang, ligtas ba talaga ako? You're not so sure doon sa salvation mo. Kaya hindi mo siya ma-share, kaya hindi ka natutuwa, kaya hindi ka nagagalak, puro ka question. Ang linaw-linaw na sinasabi sa atin ng Biblia na kapag nagsisi ka, nanampalataya ka sa Panginoon, sa iyong pagkakasala, okay, patatawarin po tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. And that's the solution of God sa bawat isa sa atin. Wala nang ibang solution na po pwedeng gawin ng sangkatauhan. Hindi dahil gumagawa ka ng mabuti, kaya ka maliligtas. Okay? Hindi sinabi ng Panginoon, okay, work for your salvation. Sabi lang, work out your salvation. Yung salvation, nasa sayo na. Okay? Ang kailangan mo na lang i-work out. Parang katawan natin. Pag nag-work out tayo, meron ka ng katawan. Nag-work out ba? Sino nag-gym sa atin para magkaroon ng katawan? Meron na, di ba? Palalakihin mo na lang. That's our workout, yung salvation. Ibig sabihin mo yung kaligtasan na meron ka, ipangalat mo yon, palakihin mo yon, maunawaan mo yon. So yung solution po na yon, wala pong ibang makakagawa po niyan kundi yung ating Panginoong Hesukristo, at nagawa na po niya yan doon sa cross ng Kalbaryo. Okay? So kaya nga, Jesus,
ask His Father for forgiveness. Alam niyo, sabi sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. The great exchange. Di ba? Grabe ng great exchange yan. Ikaw yung dapat ipapako, tayo yung dapat ipapako, pero si Jesus yung pinako sa krus. Ano sabi diyan? God made Him, Jesus Christ, who had no sin to be sin for us. Okay? Siya yung magiging kasalanan para sa atin. Okay? Kaya nga yung galit ng Panginoon, binuhos ng Panginoon doon sa cross ng Calvary. Binuhos ng Diyos doon kay Hesukristo. Kaya nga sinabi ng Panginoon, forgive them. At ano yung sinabi diyan? So that in Him, we might become the righteousness of God. Kaya kapag tinitingnan ka ng Diyos, nakikita ng Diyos yung righteousness. Ganun po tayo binayaran ng Diyos. Hindi ka na tinitingnan ng Diyos na makasalanan. Hindi na tinitingnan ng Diyos na isa kang walang kwentang tao, pero tinitingnan ka ng Diyos na napakahalagang bagay kasi namatay si Jesus para sa iyo. Ganun po yung ginawa ng Panginoon. So, are we not willing to share this good news sa ating sa mga taong nakapaligid sa atin? Di ba? Hindi po ba tayo magiging willing sa magagandang bagay na ginagawa sa atin ng Diyos? Sabi po sa Acts 2:38, no? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Okay? Again, we're talking about solution. Ang solution ng Panginoon, repent and be baptized. Dalawa lang. Pagsisihan mo, when we say repent, okay, andito yung pagtalikod, to turn away from sin. Magpabautismo ka. Okay? At ang sabi diyan, in the name of Jesus Christ, you will receive the gift of the Holy Spirit, which is yung salvation. Gift. Libre po yan. Nakaloob po sa atin ng Panginoon. Wala pong iba nagbayad yan, kundi sa atin. Okay? Wala pong iba nagbayad yan, kundi yung ating Diyos na nagmamahal po sa atin. That's the only solution. Okay? Now, dahil malinaw naman po sa atin kung anong kailangan natin i-preach, sabi diyan, pagsisihan lang daw po natin. Okay? Kailangan ma-realize ng mga tao sa paligid natin, meron kang kasalanan. Okay? Ang hirap, di ba? Kakausapin mo yung isang tao, hindi niya alam na makasalanan siya. Okay? Lahat po tayo nagkasala sa Panginoon. Even a single lie, no? Kahit white lie pa yan, blue lie pa yan, anumang kulay ng lies na yan, kasalanan pa rin yan sa Panginoon. Okay? At lahat ng yon ay mayroong kabayaran, which is yung kamatayan. Pero dahil sa libreng kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, we can have life. Okay? So ganun po, kaganda, itong solusyon na ino-offer ng Panginoon. Di ba? Ito yung only solution na po pwede po nating ibigay sa mga tao, i-offer sa mga tao, sabihin sa mga tao. Okay? Wala na iba. Hindi yung charity mo makapagliligtas sa'yo, hindi yung magandang bagay na ginagawa mo makakapagligtas sa'yo, okay? Kundi yung ating Panginoong Hesukristo. So that's number 1. Meron po siyang ginawang solusyon sa bawat isa po sa atin. And not only para sa mga nandito, pero sa mga taong nakakasalamuhan natin. So number 2, He offered salvation. So number 2 is salvation. Sabi po sa verse 43, God answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Paradise is different from heaven. Okay? So yung paradise, lagayan po yun ng mga mananampalataya
na naghihintay ng sabay-sabay nating pagpunta sa langit. Medyo sa theology, ganun yung understanding. No? Sabi ng Panginoon doon sa nasa kanan niya, no? Today, you will be with me in paradise. Imagine, ang daming ginawang kasalanan nitong tao na ito. Parehas, yung both criminals na yun, parehas naman sila makasalanan. Pero ang kagandahan, kung babasahin po natin, inaamin niya sa Panginoon na siya'y nagkasala. We deserve this. Okay? Sabi niya, deserve natin to, pero itong lalaki na ito, hindi niya deserve na mapako dito. Pero nangyari yon para doon sa tinatawag nating great exchange ng Panginoon. And because of that, merong salvation na naghihintay sa bawat isa po sa atin. At ang pangako ng Panginoon, today you will be with me in paradise. Alam ni Jesus, mamamatay na eh. Kaya nga, the moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, your name is already written in heaven. Okay? Kung tunay ka na nampalataya sa Panginoon, okay, sumamba sa ating Panginoon, naniwala sa ating Panginoon, wala kahit sino man ang makapaglalayo sa Panginoon. Wala sino man makakapagnakaw sa iyo sa Panginoon. Okay? Sa buong buhay nitong kriminal na to, puro masasama ang ginawa niya. Pero anong ginawa niya? Nagsisi siya, inamin niya yung kasalanan niya sa Panginoon, at ang sabi niya, Lord, sabi niya, pwede ba isama mo ko dyan sa kaharian mo? Pagpunta mo dyan. At ang pangako sa kanya ng Panginoon, ngayon ding araw na ito, kasi alam ko, mamatay ka na. Di ba? Pareha sila. Ngayon din, isasama kita sa paradise. Diba sarap nun? Okay? Ang sarap marinig mula sa Panginoon na meron tayong kaligtasan. And we have to believe that. Hindi mo kailangan maramdaman yon. We have to know it from the Bible, yung katotohanan na nagmumula sa Biblia na tayo ay mga iniligtas ng ating Panginoon. Hanggat hindi mo yan nauunawaan, hindi mo yan patuloy na ini-internalize sa puso mo, hindi mo yan share. Kasi hindi ka naman naniniwala eh. Di ba? Halimbawa, nasa isang bubong ka. Ayan, makiat ka sa bubong na to. Okay? Ano sabi sa'yo? Tumalon ka, meron namang safety net. Eh, ikaw nakikita mo, wala namang safety net. Or hindi ka naniniwalang may safety net. Okay? Tatalon ka ba dito sa bubong na to? Hindi. Eh, unless si Spider-Man ka, magaling. Or si Elastic Man, or si sino man. Okay? Pero hindi ka tatalon kasi walang safety net eh. Naniniwala ka, walang safety net. Pero kung naniniwala kang may safety net at pinatatalon ka, okay, pwede kang tumalon. Or tatalon ka, rather. Okay? Same thing din, no? Kung hindi ka naman talaga naniniwala na ligtas ka, you will not share it. Okay? Kaya hanggat maniwala ka eh. Totoo ang Panginoon sa pangako niya. Na tayo ay niligtas ng Panginoon. Grabe, sa bibig mismo ng Panginoon, sinabi niya yon sa taong nagsisi sa Kanya. Today you will be with me in paradise. Okay? Hindi niya sinabing tomorrow or later on or teka lang, hindi ka pa dapat mamatay. Kailangan mo muna gumawa ng mabuti. Hindi ganun niya sinabi. Today, you will be with me in paradise. Okay? Kasi nga, ang taong tumanggap talaga ng kaligtasan, okay, kusa po yan sumusunod sa ating Panginoon. Okay? Hindi po natin pinagtrabahuhan yung kaligtasan. Walang nagtrabaho po niyan, kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Hindi naging ambag dyan yung pagsusunglid mo, pagpipreach mo, pagmi-ministry mo, pagsisell leader mo. Walang ambag yan sa kaligtasan na meron ka. Kaya hindi po tayo pwede magmayabang or magmalaki sa ating Panginoon. Hindi porke na ang dami mong hinuhulog sa offering, okay, kasama ka sa nagpatayo ng Sunday school, okay, naglilinis ka dito every Sunday, Saturday, okay, walang ambag yan sa kaligtasan na meron ka. At dahil doon, wala tayong karapatan na sabihin sa Panginoon, Lord, I deserve this. We all know na lahat po tayo, hindi po natin deserve yung kaligtasan. Pero dahil sa buhay na binigay ng ating Panginoon Jesucristo, meron po tayong kaligtasan.
Hindi po ba nakakagalak yung katotohanan po na iyon? At iyon po yung matinding dahilan kaya tayo po nangangaral. Kaya po tayo pinakakalat natin yung kaligtasan, yung salvation, yung gospel na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Okay? So, ang pwede lang magligtas sa atin, walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Walang ibang pangalan kundi yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Siya lang yung merong kakayanan na magbigay po sa atin ng kaligtasan. Sa Galatians 3:13, sabi po diyan, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. Okay? Si Jesus Christ, kinuha niya yung curse para sa atin. Sabi po diyan, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Okay? For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Yung ating Panginoong Jesucristo pinako sa krus ng Kalbaryo, yung curse po natin, nandun na sa Kanya. Okay? Yung sumpa po, yung galit ng Diyos, nasa sa Kanya na. Kaya nga hindi na tumitingin sa atin ng Diyos na may galit eh. Kasi ibinigay niya na sa kanyang anak na si Jesucristo. Okay? Nak, doon muna. Punta mo na kayo doon, kay Tito Bricks. Yan. Akala niya tinatawag ko siya. Yan. Okay? So ulitin po natin, yung galit ng Diyos, nandun na kay Jesucristo. Di ba sarap nun? Okay? Na tayo namumuhay na merong kabanalan, na merong righteousness sa pamamagitan ni Jesucristo sa buhay natin. Okay? Eh, hindi na tayo tinitingnan ng Panginoon na merong galit. Meron siya pagmamahal. Bakit? Kasi yung galit niya, ibinuhos niya na dun sa cross ng Calvary. Yung galit niya para dun sa unbeliever na po. At kung para sa kanila yon, dapat po tayo sabihin natin, alam nyo si Lord, galit na galit. Okay? Doon sa mga taong nagkasala sa Kanya. Sumama ka sa amin, manampalataya ka sa Diyos, at yung galit ng Diyos, mawawala na sa iyo. Di ba? Kasi ang totoo, ang Diyos galit na galit eh. Nagkasala ka, kailangan kang parusahan, kailangan may mamatay. That's holiness of God. That's God being just. But because God is also love, He sent His Son, Jesus Christ. Nasa ganun yung galit niya, okay, para sa mga tao, ibuhos niya kay Jesucristo. Pero hindi po offered sa lahat yon. Para lang po yon sa mga taong maniniwala sa Kanya at sasampalataya sa Kanya. Doon lang po magkakaroon ng effect yung tinatawag po nating salvation. Kaya nga, kapatid, no? Yung curse na meron po tayo, sinalo na yon ng ating ng Panginoon for us to have salvation. Pero, it doesn't mean na gagawa ka na ng kasalanan. I don't encourage you to do sin because kapag gumagawa ka ng kasalanan dito sa lupa, kahit Kristiyano ka, you will suffer the consequences. Okay? Sabi ng Panginoon, okay, pinaparusahan niya yung mga minamahal niya. Diba? Kamisan gano'n, ba't ka nang Kristiyano ko? Pero nang ganito yung nangyayari sa buhay ko, tingnan mo, baka pinaparusahan ka ng Diyos sa mga pinaggagawa mo. Okay? Na instead na pagmamahal ng Diyos yung nararanasan mo, okay, punishment. Kasi gusto ng Panginoon, bumalik ka sa kawan niya. Gusto ng Panginoon, maunawaan mo kung gaano kanya kamahal. Alam niyo, gusto ko pa isang i-quote yung sinabi niya dun sa John chapter 19 verse 30. He was also on the cross. Ito po yung huling salita na kanyang binitawan. Sabi niya, when he
had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Sabi niya, sa lahat ng ginawa niya, sabi niya, "It is finished." Ano yung tinapos niya? Okay? Tinapos niya yung kaligtasan na meron po tayo. Yung mission kung bakit po siya nandito sa lupa. Okay? Alam niya. Okay? Ibig sabihin nun, it is finished. You are paid in full. Pinayaran na ng Diyos lahat ng pagkakasala mo. At binigay niya yung huli niyang hininga. Sabi niya, "Lord, Ama, it is finished." Can we say that before we die, here on earth, can we say to the Lord, "Lord, it is finished"? Okay? Kasi nagawa mo na sabihin sa mga tao, ipangaral ang kanyang salita. Hindi mo sasabihin, "Lord, it is finished." Bakit? Kasi nakapagpatayo na ako ng malaking bahay, meron na akong magandang kotse, meron na akong malaking perang iiwan sa aking mga anak. Okay, lahat ng mga yon maganda naman. Pero yung bagay na hinihingi sa atin ng Panginoon, ang pinakamahalagang bagay na misyon po natin sa mundong po ito ay ipangaral yung kanyang salita, yung magandang balita, which is merong kaligtasan, merong solution para sa mga tao. Okay? Sana gano'n, no? Yung pagtanda po natin, we can tell the Lord, "Lord, it is finished." Pwede mo na akong kunin. Kasi mahirap, matanda ka na, no? Dahil mo na nararamdaman, uugod-ugod ka na, hingi ka pa na hingi ng extension. Di ba? "Lord, hingi pang extension. Marami pa akong gustong gawin." Bakit? Hindi pa ba sapat yung 70 years na binigay sa'yo ng Panginoon? Okay? Paano kasi yung simula high school ka hanggang sa makapag-asawa ka, hanggang pag senior citizen mo, ang inisip mo lang tungkol sa sarili mo eh. Yung career mo, yung mga pangarap mo sa buhay, it's all about yourself. Okay? Why not isipin mo kung ano yung puso ng ating Panginoon? Kasi doon po tayo tinawag eh. And we can joyfully tell the Lord, "Lord, it is finished." No? Masasabi mo sa Panginoon na merong kagalakan, "Lord, nagawa ko yung pinagagawa mo sa akin." Okay? Because lahat ng mga bagay na nagkukonsume sa isipan po natin, temporary. Pero ito pong pinag-uusapan po natin is for eternity. Kaya nga yung mga temporary po na yon, sana po, hindi po tayo makonsume yung ating isipan, yung ating puso to the point na wala ka ng time to preach the gospel, to tell the world kung gaano kabuti yung ating Panginoon. Okay? Alam ko po, given, lahat po tayo, even ako po sa sarili ko, marami po tayong karera sa buhay, marami po tayong struggle sa buhay, pero wag na wag po natin kakalimutan yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Bilang mga iglesia ng ating Panginoon, ibig sabihin, ecclesia, we are sent ones. Sinugo tayo ng Panginoon. At sinugo tayo ng Panginoon, hindi para i-consume lang yung resources ng sanlibutan na makapagpatayo ng malaking bahay at makapag-travel around the world. Hindi lamang yon. Okay? Kundi yung pinakamahalagang bagay is that ipangaral natin yung kaligtasan, yung solution na ino-offer po ng ating Panginoon. Okay? Nasa ganon, kapag ka oras na, alam nyo yun, pagka senior citizen ka na, anytime. Actually, hindi nga lang senior citizen di ba? Kahit hindi ka pa senior citizen, ang expiration po natin, wala po sa atin nakakaalam. Hindi naman pinangako sa atin ng Panginoon, paglabas mo dyan, pwedeng hindi ka ma-aksidente. Pastor nga natin, si Pastor Ricky, no? Na-accident po siya. Hindi naman pinangako ng Panginoon na yung buhay natin dito, magiging immortal tayo eh.
hindi tayo masasaktan eh. Anytime, pwede tayong kunin ng Panginoon. Kaya kung nagpo-procrastinate ka, hindi, tsaka na lang pagtanda ko. Tsaka ko na lang i-share yung mabuting balita pagtanda ko. No! Kapag ganun yung mindset mo, pagtanda mo, okay, sabihin mo naman, hindi, sa mga bata na yan. No? Kaya mo rin, mga pambata na lang yan. Marami tayong excuses sa Panginoon. Sana po, okay, habang meron pa po tayong time dito sa sanlibutan, we have to preach the word. Okay? We have to preach the gospel. Ang kagandahan po ng pinangangaral po natin, hindi po kailangan na mag-house to house po tayo dito. Even sa office mates mo, even sa schoolmates mo, okay, anywhere we can preach the gospel. Although, ang gusto talaga natin that you can invite them dito sa church. Pero kung meron talaga siyang ibang ina-attendan or kung meron man siyang, kung malayo man siya dito sa lugar po na ito, but when you preach the gospel to them at nakikita mo na umaten siya sa isang church at nag-grow siya, you can be happy. We can be happy doon sa mga bagay na yan. Okay? So, again mga kapatid, dahil po sa selflessness ng ating Panginoon, meron po tayong solution, meron po tayong salvation, and we have to campaign this sa buhay po natin. Kailangan natin itong ikampanya, kailangan natin itong gawin sa buhay po natin. Not because para po tayong maligtas, pero dahil po ito yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, once again, thank you so much for your word. At nawa, O Diyos, hindi po kami ma-overwhelm na maraming bagay to the point na hindi po namin nagagawa yung pagkatawag mo po sa amin. Yes, Lord, we have to work 8 hours a day and sometimes nagagawa pa po namin mag-overtime. Pero hindi po ito yung magiging hadlang para ipangaral po namin ang iyong salita. Hindi po ito yung magiging hadlang para maipangaral po namin yung mabuting balita na merong Diyos na nagkatawan tao para mamatay para sa aming kasalanan at mabuhay maguli na sa ganon kami po ay may pag-asa rin na mabuhay na kasama mo, O Diyos. Muli, O Diyos, maraming salamat at tunay na pinaparealize mo po sa amin ang buhay po namin na hindi lamang po para do sa mga temporaryong bagay, because we are also preparing ourselves doon sa eternity, O Diyos. Once again, Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong sakripisyo. Maraming salamat sa iyong selflessness. That proves that you truly love us. And Lord, help us to realize that we must love others as we love ourselves. Kung inisip po namin yung sarili namin na mahalin yung sarili po namin, ganun din po namin dapat minamahal yung kapwa po namin. And we have to preach your word. We have to preach the gospel to the people na mga hindi po naniniwala sa iyo. Once again, Lord, sa iyo po ang kapurihan, kalwalhatian, at idinadakila po namin ang iyong pangalan lamang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.